Ginoong Sunny Africa ng Ibon Foundation at Executive Director, isang ekonomista. Sir, live kayo sa RMNDZ XL Manila, si Radyo Man Lourdes. Happy New Year! Ay, Happy New Year po, Lourdes. Kumusta na? Parang Mabuti. ang luma-luma na ng taon. Ilang araw pa lang. Oo nga. Luma-luma na. At ang bibigat pa rin yung mga isyong iniwan kasi last year, hindi siya nagsara eh. Yung pa rin po yung issue natin ngayon, Sir Hassani. Oo nga, may konting break din talaga nung Kapaskuhan. Pero wala na. Pagkatapos ng huling putok ng paputok, wala na. Balik sa luma. Attorney Sir Sunny, namo ginawa na kitang attorney Sir Sunny ha. Sir Sunny, sandali sa layman term na maunawaan po tayo ng ating mga tagapakinig, no. Sabi ko kasi bumilis yung inflation noong December. Ano bang pinagkaiba ng bumilis sa tumaas? Kasi ganito po yun. Yung inflation rate, ang sinusukat niya, hindi yung presyo ng bilihin. Ang sinusukat nga niya, yung bilis ng pagtaas ng presyo ng bilihin. Kaya ibig sabihin, kung ngayon, ang lumabas, 1.8% ang inflation, kumpara sa 1.5 dati, ibig sabihin, mas malaki, mas mabilis ngayon ang pagtaas ng presyo ng bilihin kaysa nung nakaraang buwan. Kaya sa amin, basta positibong inflation, kahit sinasabing 1% na lang yan, basta positibo yan, ibig sabihin yan, nagtataas pa yun ng presyo ng bilihin. Kaya medyo duda kami palagi na sabihin ng pamahalaan, okay na tayo, nasa loob na tayo ng target ng inflation. Ang tanong, anong target ng karaniwang Pilipino? Siyempre, may sapat na kita ka para bilhin yung nagmamahal na bilihin. At kung kulang pa rin ang kita mo, kahit na bumabagal ang pagtaas ng presyo ng bilihin, hindi mo pa rin mahabol. Parang wala pa rin, di ba? Hindi mo pa rin nahahawakan yung affordability ng pagkain o ng mga ibang pagkain. Oo. So ano pong impact nito kay Juan de la Cruz? Well, actually, ito impact. Ang sinusukat lang niya kung gaano kalala yung problema. Kasi I think yung pinakamahalaga sa amin, isang halimbawa lang. Yung usapi kasi ng kahirapan, dalawa yan eh. May kita ka ba? At yung kita mo sa pagbagon sa presyo ng bilihin. Ang pinakita, kahit na bumabagal ang pagtaas ng presyo ng bilihin, dahil kulang pa yung kita ng mga Pilipino, kahit rin mamalaki ng gobyerno, okay naman daw ang employment rate, sa ilalim ni Pangulong Marcos, may higit kalahati ng pamilyang Pilipino, nagsasabing mahirap sila. 14 million na pamilyang Pilipino, nadagdagan na yung 2 milyon mula nung pagpasok ni Pangulong Marcos. Sinaguto ng pamilya, halos dumoble, nagdagdagan ng 3.5 milyong halos na nagugutom na pamilya. So para sa amin, ang epekto ng sinasabi ng pamahalaan na yung inflation ay ganito, basta positibo yan, mataas ang presyo ng bilihin. At basta hindi sumasabay yung kita ng mga Pilipino, pagtaas ng presyo ng bilihin, ng kaduluduluhan yan, kahirapan talaga. At kaya sa amin, para pabulaan na ng pagyayabang ng pamahalaan na, within target yan. Sana tinarget nyo, walang mahirap. Hindi eh. Pero target nila, numero, na hindi actually nararamdaman kasi kulang pa yun ng kita at trabaho ng mga ordinaryong Pilipino. Sir Sunny, sa mga nakikinig sa atin, sinasabi ho ninyo na i-correct rin po ko sa term kung talamak pa rin ang kahirapan sa ating bansa. Ay, oo. Sa amin, sobrang halaga talaga na huwag natin panghawakan yung sinasabi ng gobyerno na kahirapan. Kasi ayon sa gobyerno, kung meron kayong 92 pesos sa isang araw, hindi ka na mahirap. Kasi sino ba makiisip na ano pa tayo 92 pesos? So, tabulaan na natin yung sinasabi ng gobyerno na mabawasan na mahirap kasi yung pamantayan nila, sobrang naman duka talaga yung pamantayan. Kaya para sa amin, mas okay pang hawakan yung tulad ng lalabas ng SWS na 14.2 million na pamilyang Pilipino naghihirap. Out of 20, may kalahati yan sa out of 28 million na pamilyang Pilipino. Dagdag din dyan actually, mismo yung government labor force survey, yung huling nilabas nila sa October, actually, mula sa pumasok si Pangulo Marcos, nagdagdagan ng halos 600,000 ang walang trabaho. So, 1 plus 1 mo, syempre, kung nababawasan ng trabaho, hindi na magtataas ang sahod, hindi na magdadagdagan ang kita ng pamilya, of course, lalaki yung bilhin ng hirap ng Pilipino. At sa amin yun ang pinakamalagang pamantayan. Nababawasan ba kahirapan o hindi? As long as hindi nababawasan kahirapan, lahat ng mga statistika ng gobyerno, as walang saysal. Sir Sunny? Yes po. Yun, Hello? okay. Yes, sir. Medyo naputulo kayo. Okay. Sir, ngayong taon, bilang isang ekonomista, ano po ang nakikita po ninyo sa ating bansa? Well, sa amin, unfortunately, sa pinasang pambansang budget, wala tayong nakita malaking pagbabago dun sa nakaraan. Kahit sinasabing mas malinis na ro yan, Oo. wala pa rin actually,
una hindi kami naniniwala kasi nagbago na lang niya yung porke. Mula flood control, nilagay sa kalsada, farm to market road, nilagay sa ayuda, nilagay sa local government. So medyo hindi totoo na walang pork barrel, nagbago na siyang anyo. Pero sa amin yung mas fundamental na problema, hindi na ba napansin, ito ay limang buwan na pinag-uusapan ng budget sa Kongreso, ang pinag-uusapan natin korupsyon. Hindi pinag-uusapan magkano ang kailangan ng agrikultura para maging mas murang pagkain. Hindi na napag-usapan, di ba? Nasagasaan sa pagpapalaki masyado ni Marcos ng flood control na issue. Ikalawa, hindi na ito pinag-usapan paano papalakasin ang Pilipinong industriya, ang mga MSMEs, para magkatrabaho naman sa Pilipinas. At sa amin yun ang pinakamalaking problema. Kahit na pinag-usapan ng korupsyon ng 5 buwan, ang kinahantatnan niya, may pork barrel pa rin sa 2026 budget. Pinag-usapan ba kung paano gawin mas murang pagkain? Hindi. Pinag-usapan ba para magkaroon ng Pilipinong industriya? Hindi. Kaya para sa amin, kahit natasin niya yung budget, huwag natin tansaran yung gobyerno. Parang hinihintay natin yung programa na matutugon sa pangailangan ng natin Pilipino. Huwag sila maging kampante na target naman ng inflation. Target nila walang mahirap at gusto natin ng budget, mga patakaran sa ekonomiya, nare-resolve yung kahirapan. Hindi lang ayusin yung mga statistika. Oo. Ngayong taon, so nakikita ho ninyo na hindi pa rin aangat yung buhay ng mga kababayan po nating nagsasabing sila po'y mahirap. Sisikapin talaga ng mga Pilipino, yan naman, mabili naman talaga, no? Medyo maabilidad naman yung mga Pilipino. Oo. Pero may hangganan talaga kung hindi action na ng gobyerno. Kaya para sa amin, huwag tayo maging sumapat na sa sinasabi ng pamahalaan, cleanest budget. May ganyan natin silang press release, cleanest budget, Yes. parang ganda-ganda ng budget. Huwag tayo magkasa dyan, mag-ingay pa rin tayo, okay, sige na nga, kunya lang tayo sa korupsyon, ireklamo pa rin natin yan. Pero higit sa pareklamo natin yung korupsyon, ireklamo natin bakit hindi niya pinaparami ang irigasyon. Bakit hindi pinaparami ang suporta sa mga magsasaka sa murang binhi, murang kapital, murang post-harvest facilities, dryer, at iba pa. Kasi yan magpapamura ng pagkain. Pero sa amin, yun ang pupukin talaga natin. Oo. Pero Sir Sonny, di ba, pinagmamalaki naman na, lumalaganap na ang 20 pesos na bigas. Hindi lang yan sa di ba? Nasa nasa mga probinsya na siya. Alam nyo, dinadaya tayo dun sa 20 peso bigas kasi kaya napapamura yung bigas at para sa ilan lamang, sinasubsidize niya yung mahal na bigas. Sa amin, ang mas mararamdaman ng mas maraming Pilipino, hindi yung pagsubsidio ng kasalukuyang mahal na bigas, mahal na produksyon. Ang mga katulad sa maraming Pilipino, bigyan ng subsidio yung produksyon para maging murang bigas para sa lahat ng Pilipino. Kasi ngayon, sambat-samba lang yan. Kahit na sinasabi ng DA na pinapalagaan natin yung 20 peso rice. Seryoso, kahit ubusin nila yung budget nila, kung lahat ng mga Pilipino ay subukan gamitin yung subsidio na yan, sa loob ng 3 linggo, simot na yung budget. Kasi pag iilan lamang yung nakalaan na budget para i-subsidize yung murang bigas. Kaya sa amin, ibabalik namin yung argumento, kung gusto lang talaga ng pamahalaan na totoong 20 pesos, ang gusto naman natin, hindi 20 pesos para sa ilan, di ba? Gusto natin 20 pesos bigas para sa lahat. At hindi yung matutugunan na kasunod yung programa ng DA na ang target lamang 20 pesos bigas para sa ilan. Para masabi nila, nabot na namin to. Ang konti, 23 billion lang ang budget nila para dyan. Pero Sir Sonny, di ba, last year, panay ang abroad ni Pangulong Marcos. So, kinwestiyon niya ng mga kababayan natin. Sabi naman, ito ay para sa, bukod sa pakikipagkaibigan, makakatulong para makakuha ng mga investors. So, yun ho bang kanyang pag-abroad, hindi ho ba makikita yung impact nun ngayong taon kung nag-invest na ba yung mga investors sa mga bansang yun? Alam mo, nagtataka kami, bakit nakatingin sa labas palagi yung si Presidente, administrasyon? Hindi ba mas mahalaga, tignan natin yung lokal na negosyante. Tignan natin yung mga micro, small, and medium enterprise natin. Ang problema kasi ganito, kung nakatingin tayo sa labas at tingin natin dayo ang pamumuhunan na makakapagsalba sa atin, alam niyo ba, ang interest ng dayo ang pamumuhunan, kumita. So kung pupunta sila sa Pilipinas, para pagkakitaan tayo. At kung anong kitain nila dito, inaalbas nila, ibabal nila sa kanyang sariling bansa. So may problema din yung pag-iisip Sana yung pag-iisip ng pamahalaan, ibig ni Pangulo Marcos, balik na rin. Parang isipin niya, ano bang pwede ko gawin para maging mas madali ang pagnenegosyo para sa Pilipino.
Ano bang gagawin ko para mas madali mag-produce ng murang pagkain ang ating magsasaka? Ano pwede gawin para mas lumaganap ang mga micro, small, and medium enterprises at paramihin ang produktong Pilipino? Kung gano'n ang pag-iisip niya, madaming trabaho sa Pilipinas, mas mura yung produkto sa Pilipinas, at hindi tayo palagi nakatingin sa labas para salbihin tayo. Wala kang interesting dayuhan, salbihin tayo. Kaya nagtataka ako, kami sa Ibon, bakit hindi nakasalala yung pag-angat ng ekonomiya sa gusto ng dayuhan? Wala sila interest na puuna rin tayo. Tayo lang sa ating bansa, tayo lang may interest ay ang ating sarili natin. Kaya tayo nakatingin palagi sa labas. Pero di ba Sir Sonny, kung naalala nyo, merong a third world, di ba sabi, nako, developing country na Pilipinas. I mean, parang sa isipan ng ating mga kababayan, paano ka na ilagay doon sa bansang wala na sa third world, no? Developing country na. So ano yung mga naging batayan dito? Okay, yung sinasabi nila na malapit na tayo, maging upper middle income country. Yun, di ba? Yes. Maaari mangyari itong taon, pero siguro sa mga loob ng 2-3 taon, papasok tayo sa kategoryang yan. Ang problema, yung panukat na yan. Ang simple ginagawa sa panukat na yan, yung nililikha na buong ekonomiya, dinidivide by dun sa laki ng populasyon. Ang problema, hindi naman tayo lahat ay naambunan ng ganansya na yan. Kaya makita nyo, sa ngayon sa Pilipinas, siguro 2/3 ng pamilyang Pilipino, less than 25,000 pesos buwanan ang kita nila. Pero sa pinaka-tuktok na ekonomiya ng Pilipinas, may 3,000 bilyonaryo. Yung pinakamayamang mga bilyonaryo, daang-daang bilyong piso ang kanilang yaman. So, kung kukunin mo yung average ng ekonomiya, divided by yung populasyon, para malaki siya. Pero tinatago ng average na yung pakinabang, actually nasa ilan ng lamang eh. Kaya kung sinasabing ang mag-upper middle income tayo, ang sinasalamin niyan, hindi na upper middle income ang bawat Pilipino. Ang sinasabi niyan, ang maraming Pilipino mahirap, pero nahahatak pataas yung numero, yung average, kasi grabe yung yaman dun sa ilan na nasa tuktok. Oo. Sir, kontraktor na rin, politiko, pero mga oligarkiya din natin. Okay. Sir Sonny, sa mga nakikinig ngayon, magkano ba talaga ang dapat na income ng isang pamilya para siya'y mabuhay ng marangal? Ibig sabihin, doon ho tayo sa mga nakikinig na kundi kami magtatrabaho, wala kaming sahod, wala kaming pagkain. Di ba? Kung yung isa, kahit hinihika yan, kahit may sakit papasok, bakit wala siyang sahod? Ibig sabihin, magkano ba talaga? Sabi niyo kasi kanina, 25,000, may binanggit kang 25,000 nakita ng isang pamilya. Is it, fair? O maliit pa to malaki? Oo. Hindi. Sa amin, sapat na yun. Kung may konting allowance pa yun kung sakali may magkasakit. 25,000 isang pamilya lang yun or isang tao? Isang pamilya. Ang laki naman nun? Ay, ako ko ba? Malaki. Sa araw lang, may kuto ko sa mall, nagreklamo siya. Meron siyang 20,000 kaso. Exactly. 2 oras araw-araw ang trabaho niya. 2 oras siya biyahe araw-araw. Sabi niya, parang bored lang ako sa aking bahay. Tapos yung kikitain ko, ganito kaliit lamang. So sa amin, yung 25,000, more or less, pwede sabihin niya ng nakabubuhay na sahod para sa isang pamilya. Hindi yan maluhong buhay. Pero kumbaga kasi ngayon, kung family living, kung 25,000 ang target natin, ibig sabihin yung sahod dyan, 1,225 pesos. Sa ngayon, ang average na sahod sa buong Pilipinas, hindi pa umabot ng 490 pesos. Oo. No, 490 pesos tama. Pinakamataas sa Metro Manila, sa NCR, 695 pesos. Pero labas sa Metro Manila, pumapago sa 400, 411, 420. Ang average minimum wage sa buong bansa, 490 pesos lamang. So hindi pa kalahati, halos isang katlo lamang ng kailangan ng isang pamilya para mabuhay ng hindi maluho, pero medyo decente naman. Ang lungkot naman nun. Sorry Sir Sonny, kasi ang daming hindi umabot dito sa hindi maluho pero sapat, marangal, yung 25,000. Ay, hindi talaga. 2/3 ng pamilyang Pilipino, hindi umaabot dyan. Yung mga pinakamayat ng pamilya, 5,000, 10,000 lamang kada buwan. Oo nga. So ano talaga sa amin, kaya hindi dapat bagay na itululukot natin. Bagay na ikagalit natin. Kasi nasa kami ng gobyerno yung pagtakda na mas mataas ng sahod. Nasa kami ng gobyerno, buwisan yung mga mayamang kumpanya, mayamang pamilya, para may serbisyo yung karaniwang Pilipino. Pero hindi niya ginagawa yun. Ginagawa nga niya, binabawasan ng buwis sa mayayaman.
itong dalawang administrasyon, Opo. from 30% income tax, ginawang 25 ni Duterte, ngayon ginawang 20% ni Pangulo Marcos. Tapos sabihin niya, sorry, wala kaming pera, kailangan umutang. Siya rin mawawala kayo ng pera, binabawasan yung bis na mayayaman, lalong sila pinapayaman eh. Oo, pero kasi sinasabi ho, pag nagdadagdag ng sahod, pinakikinggan din daw po ng gobyerno at ng Department of Labor and Employment yung mga negosyante. Kasi kapag naibigay daw po, for example, yung inilatag na 1,200 per day, magsasara na raw po yung mga negosyo. Ay, totoong pinapakinggan ng gobyerno. Kasi silang pinapakinggan eh. May problema eh. Silang pinapakinggan eh. Kasi nung isang example lang, ang dami-dami lang dinala na hearing ng Ibon sa Congress, maging sa mga regional wage board. Isa lang talo namin palagi. Sa lahat ng mga negosyante nandun, na sinasabing hindi kaya magtaas ng sahod, sinasabi namin, ilabas nyo yung financial statements nyo. Alam nyo ba sa ilang dekada na ginagawa ko ng Ibon, wala ni isang negosyante naglabas ng financial statement. So parang ang nangyayari dyan, sabihin nila hindi pwede, sasangayon ng gobyerno hindi pwede, kaya ang tipid ng aumento. Kasi dahil sa amin, pinag-usapan budget transparency, di ba? Pwede ba magkaroon ng transparency mga negosyante sa totoong kita nila? Kasi sa computation ng Ibon, gamit namin halimbawa yung pinakahuling datos ng Philippine Statistics Authority, pinakamalaking survey ng mga negosyo sa Pilipinas. Yung survey na to, sakop niya about 25,000-30,000 negosyo. Alam niyo ba, kung magbigay ng 1,200 family living wage, ang mababawasan lamang sa tubo ng mga large enterprises, 35%. Mababawasan na tubo sa mga micro, small, and medium, 40%. Di pa nga hating kapatid. Mas malaki pa rin yung may ibubulstan sa kita ng mga negosyante kaysa nabibigay sa mga gagawa. So sa amin, meron kaming datos, kung mali yung datos ng PSF, computation namin, kumulaan ng negosyante, ipakita niyo yung financial statements nyo. Pero hindi na ever nilalabas. Kasi alam nila, magkakabukingan na kaya nila magbigay ng dagdag na sahod. Ayaw lang nila. Marami naman pong perang pumapasok galing po sa mga OFW. Yun yung problema, yung kita galing sa OFW, panakitbutas lang yan eh. Hindi nga normal na nag-a-abroad yung ganyang karaming Pilipino sa atin para makuha ng trabaho sa ibang bansa. Ang normal, sa ibang mga bansa, ang pinaka-normal, mas maraming nakakita na ako ng trabaho sa ibang bansa. Of course, may ilan pipiliin mag-abroad, pero sa atin, nag-abroad, hindi lang para may mata sa kita. Nag-abroad kasi walang kita sa Pilipinas. Iba yun, di ba? Ibang bansa, hindi ganun eh. May mag-abroad kasi gusto na mas mataas, pero may kasapato naman sila sa sariling bansa. Sa atin, hindi. Oh, okay, huling tanong na lang Sir Sonny, no? Ngayong 2026. Gaganda ba sa tingin niyo sa dami ng mga napasyalan ni Pangulong Marcos at yung mga press releases na meron ngang mga malalaking kumpanyang magsisipagtayuan o baka nagtayuan na ng kanilang negosyo sa Pilipinas, mararamdaman ba ng mga Filipino itong ginhawa ngayong 2026? Kailangan natin mag-ingay para may maramdaman tayong ginhawa. Kung ayaw natin ang administrasyon na gumano lamang tulad na nakasanayan nila, kung mag-business as usual sila, lahat ng pakinabang sa investment niyan, mapupunta lamang sa investor. Lahat ng pakinabang sa pagdugo ng ekonomiya, ibubusa lamang ng ilan. Sobrang halaga, kailangan gumalawang pamalaan para mapantay-pantay naman yung paghahati. Ang paraan yan, dagdagan ng sahod. Ikalawa, dagdagan ng buwis sa mayayaman, mas malaking kumpanya, para may pampondo ng servisyo para sa nakararami. Kung hindi niya gawin yung dalawang bagay na yan, kahit lumubong ekonomiya, hindi pupunta sa atin yung pakinabang yan. Kukonsentre lamang dun sa dati nang may. Pwede naman, pero mag-ingay tayo tungkol dyan. Okay. Sir Sonny, maraming salamat sa inyong oras. Mabuhay po yung Ibon Foundation. Thank you. Happy New Year. At happy New Year po. Salamat. Thank you po. Mga kasama si Sir Sonny Africa Ibon.